Okay, good morning class. Nakikita na ba yung screen natin? Kita nyo na? Sige. Proceed na ako ha. Okay. Ang topic natin ay tumutukoy sa pag-aaral ng konsepto at larawan ng mga instruktura ng pamilihan. Okay, pag-aaralan natin ano nga ba yung mga iba't ibang mga tawag natin sa mga competition and so on. Okay, una dito yung tinatawag na ito. Okay, dito sa picture na to, pumapasok yung ating pag-aaralan sa ngayon. Ano kayang ibig sabihin nito? Okay, lahat na yata kayo nakapunta na dyan, di ba? Okay, sino may alam niyan? Okay, siya ay very good. Siya ay isang pamilihan or mga palengke. Okay, lahat tayo nakapunta na sa palengke. At alam natin na kapag sinabi nating palengke, ito ay isang kalagayan kung saan nagkakaroon ng interaksyon yung consumer at yung nagtitinda. Okay, dito sila nagkakaroon ng interaksyon. Dito sila kung saan dito nagaganap yung tawaran, yung papaano ka dito ka rin bibili ng mga gusto mo sa bahay para maroon ka sa bahay, and so on. Okay, ang mga nagtitinda, tatandaan natin, di ba, nagkakaroon sila ng paligsahan upang makahikayat ng mga mamili o consumer na bumibili ng kanilang produkto. Di ba, guys, meron tayong yung mga, sino pumupunta ng ng palengke, yung sa wet market. Okay, meron ba napunta sa inyo sa wet market? Yung palengke talaga, kasi pag sa SM, hindi naman masyadong maingay dun eh. Di ba ba tayo? Ano nagiging ano yung kalimitan na nakikita mo? Paki-open nga camera niyo para para pag may nagtatanong ako, may lagay ako sa recitation. Okay, maraming tao. Ano pa? Okay, mga buhay na tilapia, ube pang isda. Okay. Ano pa? Ano napapansin niyo? Aside from maraming tao, ano yung nagiging ugali ng mga nagtitinda? Di ba may ingay sila? Okay, nagkakaroon sila ng paligsahan pa nga yan eh. Like for example, yung buhay na tilapia, paligsahan ng mga tao dyan. Anong ginagawa nila? Okay, mas binibilis, yung mga iba, mabibilis magtanggal ng kaliskis. Yung mga iba-ibang diskarte nila, okay, di ba, nasigaw pa nga sila pag nagtitinda para ikaw na bibili, anong nararamdaman mo? Parang, mapapatingin ka doon. Okay, gumagamit sila ng iba't ibang mga diskarte para makapagtinda. Okay, kahit nga sa mga daan-daan di ba, yung mga tao, okay, madami silang ginagawa, sumisigaw, yung iba kumakanta, and so on, para, okay, makapaghikayat at may bumili sa kanila. Okay, next. Meron tayong dalawang struktura ng pamilihan. Okay, number 1 dyan, yung tinatawag nating pamilihang may ganap na kompetisyon. Paki-take note, magpapakwis ako ngayon para madagdagan yung quiz natin. Pamilihang may ganap na kompetisyon. Anong ginagawa dito? Number 1, walang kakayahan ang sinuman sa bahay kalakal at mamimili na kontrole ng presyo ng produkto sa pamilihan. Ibig sabihin, pag sinabi nating pamilihang ganap, ito yung mga sa palengke, sa mga ang tawag dito yung sa bangketa, yung mga bangketa, yung mga damit, yung mga nagtitinda ng damit, ang tawag doon, bargain ba yun? Hindi ako masyadong mahilig kasi sa mga palengke na yun. Naiirita ako pag napunta. Kaya hindi ako mahilig. Tsaka ayaw kong namimili. Kaya hindi ako wala akong alam masyado sa mga tawag doon. Pangalawa, ang mga produkto ay pinagbibili ng walang pagkakaiba-iba. Kaya kung pupunta tayo sa palengke, yung mga taninda lang din nila, pare-parehas lang. Kaya nga dun sa mga for example, dun sa unang stall, karne. Lahat yan karne. Pangalawa, lahat yan isda. Okay, pinapansin nyo ba yun? Okay, kaya sila nagkakaroon ng ang tawag doon kapag sa palengke, pare-parehas ang produkto, okay, at ang kumokontrol ng presyo ay ang gobyerno. Ang tawag doon, pamilihang may ganap na kompetisyon. Nagkokompetensya yung mga nagtitinda sa pamagitan ng pagtataas ng presyo, pagbababa ng presyo at marami pang iba.
Okay? Next, ang mga mamimili at nagtitinda ay may ganap na kaalaman sa kalagayan ng pamilihan. Okay, kaya nga pag binalita sa TV, alam na nila kung tataas ang presyo ng manok, bababa ang gas, okay, bababa ang mga gulay, okay, oversupply ang gulay. Meron silang alam na nila kasi sila mismo ang nakakaranas, sila mismo ang nandun, sila mismo yung aktor. Okay, sila yung aktor at mga artista dun sa palengke, kaya alam na nila kung ano yung mangyayari. Okay, like for example, sa December, alam ng mga to na malakas ang kita sa karne. Okay, pag mahal na araw, alam naman ng mga nagtitinda na hindi sila magtitinda ng karne kasi mahina, ang malakas ay isda. Okay, kaya alam na nila kung anong magaganap. Yun yung discarding ginagawa ng mga nagtitinda at mga consumer. Okay, kumbaga, kung kayo, may mga nagtitinda sa inyo, baka may mga presyo sa inyo, alam nyo na to kung paano didiskartihan. Okay? Next. Okay, ito yung mga halimbawa ng mga tinatawag nating mga pamilihan na may ganap na kompetisyon. Okay, for example, ito, yung sinabi ko nga, pag gulay, lahat yan gulay, iba't ibang mga gulay, pare-parehas lang din. Okay, pero iba't iba ang nagtitinda, pero iba-iba din ang kanilang presyo. Kaya kung ikaw ang mamimili, okay, alam mo na kung saan ka kukuha, kung saan ka bibili. Kasi, bakit nga ba sila nagpapababa ng presyo? Bakit kailangan natin babaan yung presyo natin? Diba? Kasi ang iisipin natin, kapag mababa yung presyo natin, magkakaroon tayo ng maraming suki. Pag maraming suki, marami tayong matitinda. Ubus lagi ang ating mga paninda pag madami tayong suki. Kaya nga iba't iba ang diskarte natin. Like for example, dati nagtinda ako ng Nagtinda rin ako kasi pinagtinda din ako ng auntie ko. Yun, ang ginagawa ko, mangga pala yung tininda ko. Nililibot namin, madami kami nagtitinda. Para maaga akong uuwi, anong gagawin ko? Bababaan ko yung presyo. Kasi madami kayo magtitinda. For example, ang presyo ng kasama ko ay 30, ang gagawin ko na lang 25. Sa isang oras, ubos ka agad yung paninda ko. Yun yung diskarte na gagawin ko. Okay, next. Ano naman tawag dito? Okay, sa ganap na kompetisyon, ano napapansin niya? Okay, Ramos, dun sa picture. Ay, nakita niyo dun sa picture. Okay, RSP. Ano napapansin sa picture? Okay, aside from pumupunta sa isang lugar, ano pa? Okay, ibig sabihin niya, tingnan niya, kahit sa atin, sa barangay, okay, magtatayo kayo ng sari-sari store. Anong gagawin ng mga iba? Di ba ginagaya nila? Hindi siya advertising. Okay, ibig sabihin nun, madali sa negosyong ito, sa negosyong mga pamilihan na may ganap na kompetisyon, mabilis lang pumasok. Okay, mabilis lang pumasok, pero mabilis ka din malulugi. Mabilis ka din lalabas, hindi ka mahirapan. Like for example, nag-open ako ng sari-sari store. Di ba ang sari-sari store, hindi ko naman kailangan masyado ng madaming pera. Anong kailangan ko lang? Pag meron akong 5,000, makabili lang ako ng mga dilata, di may sari-sari store na ako. Okay, ibig sabihin dito, okay, kung papansinin niyo sa mga lugar ninyo, ang mga sari-sari store, yung mga halo-halo, di ba, mga pagpanahon ng tag-init, madami nagtitinda ng halo-halo, nagtitinda ng fishball, nagtitinda ng mga milk tea. Ano napapansin nyo? Mabilis lang sila magtayo ng business, pero mabilis lang din silang makakaalis dun sa business. Bakit? Kasi maliit ang puhunan, kaya kung nalugi sila, mabilis lang din sila malulugi. Hindi nila kailangan ng napakalaki. Mabilis lang pumasok, pero dito, mabilis lang din ikaw na makakaalis. Okay, ibig sabihin, hindi stable. Hindi stable yung mga negosyong mga ganito.
Okay, kahit na tingnan natin sa mga palengke, okay, di ba, yung mga nandun sa palengke, mabilis lang din sila. Like for example, ngayong panahon, sobrang dami ng sales, pero bukas pala, wala na. Diyan ang mangyayari pag dire-diretso mawawala na yung sales nila, yung tinda. Okay, magsasarado na sila. Pero mabilis lang din sila makakabalik ulit pag meron na ulit silang pera. Yun yung point dito. Okay, next. Okay, at sa mga divisorya, kung titignan natin, madaming nagtitinda, okay, at marami ding bumibili. Okay, ibig sabihin, ang mga katangian ng pamilihan na may ganap na kompetisyon ay 1, magkakapareho ang mga produktong itinitinda. Okay, basta magkakapareho ang tawag doon, ganap na kompetisyon. Number 2, may kalayaan pumasok at lumabas sa negosyong nais. Mabilis lang silang papasok, mabilis lang din aalis doon sa negosyo. Okay, and number 3, marami ang mga mamimili at mga tindera. Okay, like for example sa Divisoria, di ba? Madaming tao, madami ding bibili, ay madami ding nagtitinda. Kahit sa mga palengke natin, madaming nagtitinda, madaming bumibili. Okay? And next. Okay, may kalayaan sa paggalaw ng mga salik ng produksyon. Okay, kahit na anong itinda nila, like for example, gusto nilang nag-angkat sila ng maraming gulay, hindi madami sila ititinda. Hindi sila kinokontrol ng gobyerno kung ilan lang yung kaya nilang bilhin. Hindi. Kung kaya mong bumili na madami, okay. Kung kakaunti ang kaya mo itinda, okay lang. Okay, malaya ka kung anong gusto mong gawin pag may ganap na kompetisyon. At ang panghuli, number 5, may sapat na kaalaman at kakayahan at impormasyon yung mga tao dito. Bakit? Kasi sila mismo, for example, laki ako sa palengke, di alam ko na diskartehan kung paano kikita, kung paano mas madami akong tutubuin, kung paano ako hindi lulubog, and so on. Okay, kung kayo, habang bata pa kayo, kung may gusto kayo, balak niyong mag-business, mag-practice na kayo. Unti-unti na kayo, for example, yung mga parents ninyo, may mga negosyo, tumulong kayo para mas malaman nyo na kung ano yung mga pwedeng magpabagsak at pwedeng maging dahilan para mas lumaki at lumago yung business na gusto ninyo. Okay? And next, number 2, ito yung pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Okay, ito yung mga industry na hindi talaga sila nagko-kompetensya. Okay, dahil nakokontrol ng isa o ilang kumpanyang presyo ng produktong itinitinda sa pamilihan. Sila kasi ang magdidikta kung gusto nilang taasan, babaan, or ano pa. Okay? Tulad yan, meron tayo iba't ibang klase ng mga hindi ganap na kompetisyon. Una, number 1, monopolyo, monopsonyo, oligopolyo, at ang monopolistikang kompetisyon. Sa isahin natin, number 1. Okay, pag sinabi nating monopoly or monopolyo, okay, iisa lamang ang bahay kalakal na gumagawa at nagbibili ng produktong walang malapit na kahalili. Okay, ibig sabihin, ito yung product, ito yung tindahan kung saan, isa siyang kumpanya kung saan wala siyang kasama. Okay, ano yun? Siya lang nagtitinda ng produktong yun. Magbigay nga ng halimbawa kung anong mga halimbawa ng mga monopoly. Okay nga? Yung walang kahalili, kaya mapipilitan ka na bumili. Ano yan? Magbigay nga ng halimbawa ng halimbawa kung saan walang kahalili. Isa lang yung nagtitinda. Very good. Electricity. Okay, kaya nga control ng Meralco kung tataasan niya yung presyo or hindi. Kasi, kung, for example, ayaw kong magbayad sa Meralco, walang problema, tatanggalan lang nila ako ng metro. Di wala din akong kuryente. Kaya dito sa monopolyo, iisa lang siya at may kakayahan siyang, kontrolin ang malaking porsyento ng supply. Okay, kung gusto niya babaan ng supply ng kuryente kasi
kinokontrol siya ng mga tao, ayaw magbayad ng mga tao, o di tanggalan. O sabi ng gobyerno, ang daming arte ng gobyerno kasi parang kinokontrol nila, gusto nila anong ginagawa ni Meralco? Nagkakaroon ng ng electric interruption, mga ganun. Para kasi siya lang yung may kakayahan na magtinda nun. Okay, yung mga tubig, okay, yung mga tubig na mga Manila Water, Maynilad, mga ganon. Okay, tinatawag silang monopoly. Okay, next. Tulad ng electricity. At, for example, kung titingnan natin yung picture, ibig sabihin, ang mga monopolyo ang kokontrol. Okay, para silang naglalaro lang ng puppet. Kasi kung anong gusto ng mga monopolyo, yun yung nasusunod. Walang pwedeng kumontra kasi kung kukontra ka, edi wag ka nang bumili sa kanila. Ako hindi ka naman bibili, wala ka naman magagamit. Kaya parang sila yung God. Okay? And next, monopsonyo. Pag sinabi naman nating monopsonyo, ito ay pamilihang iisa lamang ang mamimili. Okay, mag-isip kayo. Anong mga pamilihan na iisa lang yung bumibili sa kanya? Okay, mag-isip nga. Ano yon? Okay, dagdagan pa natin yung definition niya. Okay, may lubos na kapangyarihan upang kontrolin ang presyo. At ang pangatlo, marami ang nalilikhang produkto o serbisyo pero iisa lang ang mamimili. Okay, ang mga halimbawa ng mga monopsonyo ay tulad ng mga ganito. Sa airlines, 'di ba? Kakaunti lang din yung mga kakaunti yung mga pwedeng sumakay sa airlines kasi hindi naman tayo lahat may pera para mag-travel. Okay, bumili ng kotse, 'di ba? Monopsonyo ang tawag doon. Bumili ng mga pang-vlogger na camera. Okay, lahat ng mga mamahalin, monopsonyo ang tawag doon kasi hindi naman lahat ng tao kaya nilang i-afford. Okay, yung mga iba, yung mga richest people lang, yung mga well-off ang pwedeng mag-afford ng mga produktong ito. Naintindihan ba? Okay, next tayo. Oligopolyo naman, pag sinabi nating oligopoly, okay, may maliit na bilang ng bahay kalakal. Ibig sabihin, yung kumpanyang yon or yung mga factory na yon, kakaunti lamang sila na nagtitinda na magkakatulad o magkakaugnay yung kanilang produkto. Halimbawa, nakikilala din sila sa kanilang mga brand name. Okay, mga brand name nila, like for example, sa cellphone. Okay, kakaunti lang nagtitinda, di ba? Okay, ilang brand lang yon? Vivo, Oppo, Huawei, iPhone, and so on. Okay? Di ba, yung mga sikat lang hindi ko sinasabi yung clone yung mga may pangalan lang, yung mga may brand name na cellphone. Okay, next. Nag-uugnayan ang bawat kumpanya sa pagtatakda ng presyo. Kaya nga kung papansinin ninyo, merong ang pinakamababang presyo ni Oppo tsaka si Vivo ay nasa 6,000. 6,000 yata yung cellphone na medyo pinakamura. Okay, tignan mo dun sa Vivo, 6,000 lang din yung pinakamura. Tignan mo dun sa may Huawei na cellphone, 6,000 lang din. Ibig sabihin kasi, hindi sila pwedeng magtaas ng napakataas at hindi rin sila pwedeng magbaba ng napakababa. Kasi ang tawag sa kanila, oligopolyo. Oligopoly sila. Okay? Sila ay isang bahay kalakal na pare-pareho ang tinitinda pero kakaunti lang sila nagsusupply. Okay? Kaya ang gagawin nila, mag-uusap-usap yung mga yan para kontrolin. Like for example, sa gasolina. Kakaunti lang naman nagtitinda talaga ng gasolina ng kotse, ng mga ilaw. Okay? Ilan lang yung mga electric company dito sa Pilipinas. Ang bakal, yung mga nagtitinda ng stainless, mga steel, o mga metal products, appliances, kakaunti lang lahat yan. Kaya sila, kinokontrol nila. Hindi sila pwedeng magtaas, hindi rin sila pwedeng magbaba nang walang meeting. Nagmi-meeting pa yan para magtakda talaga sila ng saktong presyo. Bakit? Ano bang layunin ng mga to? Okay. Tulad nito tatandaan nyo yung mga logo kasi magpapaquiz ako ng logo next time. Okay. Ang mga aspekto sa pagkilos ng oligopolista ay ang mga sumusunod. Ito yung mga dahilan nila. Number 1,
Okay, bubuo sila ng koalisyon. Coalition or parang isang samahan. Bakit? Nagsasabwatan kasi itong mga kumpanyang to upang matamo nila ang kapakinabangan sa negosyo. Ano ba yung kapakinabangan na to? Okay, upang yung tubo, hindi sila malulugi. Tutubo sila ng tutubo. Kaya hindi sila pwedeng magkontrahan, hindi sila pwedeng walang kompetisyon na nagaganap. Okay? Kung may competition man, hindi dun sa product, sa announcement na lang kung paano nila gagawing maayos, paano nila mahihikayat yung mga tao. Okay? Walang competition. Tignan natin, itong mga the big three natin. Like for example, itong the big three. Ito tatandaan nyo, pag tinanong kung sino ang the big three na supplier ng oil, ito yung Shell, Caltex, at Petron. Okay. Hindi nyo ba pinapansin sa TV? Like for example, itong the big three na to, kung for example, nagkaroon ng rollback, okay, nagkaroon ng pagbaba ng presyo sa langis, pagtaas ng presyo sa langis, lahat sila nagbababa, lahat sila nagtataas. Okay, kasi hindi sila nagkokontrahan. Nag-uusap-usap yung mga yan. Hindi kasi para hindi sila basta-basta malugi. Okay, magkakaiba man ang kanilang mga pangalan, pero yung layunin nila ay isa lang. Okay, kumita ng kumita. Okay? Kaya for example, sa mga LPG, mga ganon, mga gas, at marami pang iba, hindi yan basta-basta nagpapasikatan. Kung nagpapasikatan man sila, kung papaano lang nila i-anunsyo, kung papaano lang sila gumawa ng mga advertisement. Pero pag dun sa product, dun sa presyo, hindi. Kailangan pantay-pantay sila. Okay? Next, number 2 dahilan nila. Hindi naglalaban sa presyo. Yun nga sabi ko, hindi sila naglalaban ng presyo. Kasi, sila lang din yung nagtatakda ng presyo ng bawat produkto. Okay? Like for example, yung presyo dapat ng gas ngayon, 40 pesos. Yun, lahat sila pantay-pantay. Kung tataas man ng konti, 0.50, 0.21, 0.25, mga ganon. Hindi yan tataas ng piso. Kasi pare-parehas dapat ang pagtatakda ng presyo ng produkto nila. Number 2, ninanais ng bawat membro kasi, yun nga, sinasabi ko lagi, kailangan kasi nila matamo yung pinakamalaking tubo. Siyempre, napakalaking kumpanya yon. Ang laking kumpanya ng mga gasoline na supplier ng mga gasolina. Okay, kailangan hindi sila pwedeng malugi. Ang tanda na ng mga kumpanya nila, dapat progressive yon, pataas pa rin ang sales. Kaya nga for example, kulang yung supply natin ng gasolina. Anong ginagawa nila? Tumataas ng mas mataas sa presyo. Okay, mas mataas yung ginagawa ng mga tao. Okay? Ginagawa nila, yung mga, for example, sabi nila, nagkukulang ng supply. Ginagawa nila, umaabot nga tayo ng 55, 52. Okay, binabawi nila yon, hindi sila magsasuffer dun sa presyo. Gagawin nila, yung taas ng presyo, ipapasok nila sa mga consumer. Okay, kahit nga sa kuryente Di ba sa kuryente natin, mapapansin ninyo, pag sinabi, nagkukulang daw tayo ng supply ng kuryente, anong gagawin? Okay, bababaan nila kasi alam nila mahal gumawa ng kuryente, gagamit sila ng iba't ibang mga Ang gagawin nila, tataasan din nila yung per kilowatt hour. Okay, for example, sa dating 10, papatungan nila yan ng 5 piso kasi pag pinagsama-sama, lahat ng mga consumer, milyon-milyon yon. Okay, yun yung sinisilip ng gobyerno, pero hindi basta-basta pumapasok si gobyerno sa kanila. Kasi si government, kumikita, doon din tayo kumukuha ng buwis na pasahod ng mga, na nagiging pasahod, pagpapatayo ng mga gusali, ng daan, and so on. Dahil din sa mga negosyanteng ito. Okay? Next, ang mga presyo ay matatag yan. Hindi yan basta-basta nagbabago. Like for example, ang presyo ngayon ay 40 sa gasolina. Hindi yan basta-basta bababa ng 35. Unti-unti, for example, magro-rollback sila. Unti-unti, sa 50 cents, mga ganun. Hindi yan basta-basta binababa nila. Okay? Okay, next.
Pangatlo, okay, magkakapareho o magkakatulad na reaksyon. Ano ibig sabihin nito? Ang galaw ng oligopolista ay naayon sa pinagkasundoan ng ibang oligopolista. For example, etong si Abiliana, si Taar, tsaka si Regala. Okay, sila ay ang mga negosyo nila, sila ay mga oligopolista. Ibig sabihin, kung anong galaw, kung anong gagawin ng tatlong to ay hindi basta-basta kung anong gusto lang nila. Dapat kung ano yung napagkasunduan nila, yun yung masusunod para hindi sila magkaroon ng pag-aaway-away. Like for example, nagtitinda silang tatlo ng gasolina, dapat kung ang presyo ay 45, dapat 45 lang din sila. Kung bababaan man nila, point something lang. Okay, hindi bababa sa piso. Okay? Ang desisyon ng kumpanya na gumawa ng dami ng produkto at pagtatakda ng presyo ay nakadepende sa galaw ng kalabang kumpanya. Like for example niyan, si Maynilad at si Manila Water. Okay. Like for example, bababaan ni Manila Water, magkasama pa rin yan eh. Ano pa yung mga magandang sa kotse. Okay, sa mga kotse, di ba? Kung naglabas ng bagong kotse, etong si Hyundai, maglalabas din si Honda. Okay, sa motor, kahit sa motor lang din. Kung naglabas ng bagong design si Honda, si Yamaha, maglalabas din ng bagong design. Okay, ganun yung diskarte nila. Nakadepende sa kalaban. Kailangan, kung anong ginagawa ng kalaban na kumpanya, hindi naman talaga sila naglalaban ha. Kumbaga yung katapat lang. For example, si Honda, si Yamaha, at marami pang si Suzuki, di ba? Kung ano yung design nila, pare-parehas lang din sila ng design. Bakit? Nagkakapare-parehas sila ng design para sabay-sabay sila. Hindi, for example, naglabas na ng bagong design si Honda, si Yamaha, at si Suzuki, hindi pa. Ibig sabihin, walang bibili kay Yamaha at Suzuki. Kaya kailangan gugawa din sila ng bagong product para lahat sila sabay-sabay magkaroon pa rin ng pagpipilian itong mga tao. Okay, di ba? Okay, kasi RSP, pagbibilihan si RSP ng kanyang motor, titingin pa yan, hindi yan titingin ng basta-basta lang dun sa Honda lang. Pupunta pa siya sa iba't ibang mga marketing para tumingin. Okay, ganun din itong mga ginagawa ng mga to. Okay, next. And ang pangatlo naman na hindi ganap ang kompetisyon ay yung tinatawag nating monopolistic competition. Okay, ano ibig sabihin nito? Maraming kasapi. Kung ang oligopoly ay kakaunti, sa monopolistic, madaming kasapi dito. Maraming kasapi, ang produkto ay magkakapareho pero di magkakahawig. Okay, next. Ang tawag doon, kapag ang produkto ay magkakapareho pero di magkakahawig, tinatawag itong product differentiation. Okay, tatandaan nyo na pag sinabi kong product differentiation, yung mga produkto magkakapareho pero hindi magkakahawig. Okay, next. Ang mga monopolista ay mga producer ng kanilang sariling produkto at may kakayahang itakda ang kanilang sariling presyo. Dito papasok yung mga factory ng damit, di ba? Yung mga factory ng damit, magkakapareho pero di magkakahawig. Okay, ano mga brands ng mga pantalon? Hindi ako mahilig eh. Okay, ano mga brands ng mga sikat na pantalon? Yung mga medyo mamahalin. Yung mga brand ng mga pantalon ninyo. Okay, kasi pumapasok din yung yung monopolistic competition. Ano yan, Taar? Lee po. Ano yan? Lee, okay. Meron pa, aside from Lee? Okay, merong Lee. May, ano yan? Hindi ako gumagamit ng original eh. Ano yan? Dickies. Okay, ano pa? Okay. May Adidas bang pantalon? Wala. Di ba sapatos yon? Ito si RSP talaga eh. Okay, kahit sa sapatos, di ba? Kahit sa sapatos, tignan natin. Adidas, Nike, yung iba pa, yung mga iba pang mga brand, and so on. Good balance. Okay.
Di ba, kung titingnan natin, magkakapareho lang naman na sapatos yon, pero hindi sila magkakahawig. Ang tawag kasi doon, ang tawag doon ay monopolistikong kompetisyon. Yung mga product nila magkakapareho. Kaya, yung mga presyo nila magkakaiba. Depende na lang sa kung anong gustong presyo ni factory. Kaya nga for example, ako may-ari ng Adidas, gusto ko ang presyo ng isang sapatos ko, 5,000, yun yung masusunod. Bibili yung may gusto, kung ayaw mo, di wag kang bumili, ganun yung ano nila, yung mindset. Okay? Magkakaiba sila ng presyo. Okay? Pwede din dyan papasok yung mga yung mga hindi masyadong sikat na mga gamit, yung mga nabibili lang din natin sa mga normal na palengke. Okay, tulad dito. Sa Taytay, sino na nakapunta sa Taytay Rizal? Okay, sino nakapunta sa Taytay Rizal? Okay, sa Taytay Rizal, meron dyan, dun yung parang siyang sentro ng mga paggawaan ng mga damit. Okay, hindi sila, branded yung mga damit. Okay, magaganda yung mga damit, kaso walang pangalan. Bakit walang pangalan? Okay, for example, lahat kayo ay mga factory. Kayo ay mga gumagawa ng mga damit. Ngayon, kayo, ititinda nyo kay Natasha, kay MSE, okay. Ang gagawin nila doon, kayo ang magsasabi ng presyo, tsaka nyo ititinda. Monopolistikong competition yon. Like for example, si Taar. Si Taar ang supplier ni MSE, supplier ni Natasha. Ang gagawin niya, siya magdi-design ng damit, siya ang gagawa ng damit, tapos ibibenta niya lang kay ibibenta niya lang kay Natasha, tapos si Natasha, lalagyan na lang niya ng tag, ng pangalan, para mas medyo magkaroon ng value. For example, si Taar, ako may-ari ng Natasha or ng MSE, binenta niya sa akin na 100. O ngayon, bibilin ko sa kanya, hindi ko natatawadan. Okay, pero pag tininda ko yon, magiging 300, 400, kasi meron na siyang pangalan. Lalagyan ko siya ng pangalan. Ipapatahian ko ng pangalan yon. Okay, yun yung mga diskarte ng mga iba't ibang mga negosyante. Ano pa? Sa mga sapatos, di ba? Mga sapatos, magkakapareho lang naman ng sapatos, pero magkakaiba ng design. Okay, pero ang tawag pa rin, kahit magkakaiba, sapatos pa rin, no? Okay, mga tawag doon, monopolistikong competition. Okay? May time pa ba tayo? Overtime tayo ng 10 minutes. Quiz tayo. Okay? Kumuha ng papel para madagdagan yung quiz. 10 items lang. Okay, ready na? Para madagdagan yung quiz natin. Number 1. Okay. Number 1. Sir, wait. Sige. Para madagdagan yung quiz natin.